Roski, minsan sa paghalungkat natin sa ating baol ng nakaraan ay may mga sikreto tayong malalaman. Handa ka bang malaman ang mga sikretong ito na posible talagang itinago sa'yo? Narito ang ating Dear Love ngayon mga kabisyo na pinamagatang Sementeryo. Dear Love, pamilyar ba kayo sa palabas na si Raya? Na kung saan, umiikot ang kwento sa isang lola na hinahanap ang kanyang nawawalang asawa. Nabanggit ko ito dahil katulad ng palabas na ito, ang karanasan na ibinahagi sa akin ng isang lolang nagngangalang Lola Guata. Ano? Bakit hindi mo naman sinabi? Kanina pa ako naghihintay dito, oh. Ano ba naman yan? Sayang yung oras ko dito, oh. Ay, ano pa nga ba? Oo na, sige na. Kakainis naman. Mag-isa na naman po tayo. Padalaw na nga si Papa. Teka, iyak ba yun? Sino yung umiiyak? Teka, siya yung walang palagi kong nakikita dito sa sementeryo. Ano kayang ginagawa niya? Lapitan ko nga. Eddie, napakadaya mo talaga. Bakit mo nagawa sa akin to? Lola? Lola, ayos lang po ba kayo? Iho, oo, ayos lang ako. Ito po pa nyo, Lola. Gamitin nyo po muna. Salamat, iho. Pasensya na po sa abala, Lola, ha? Napansin ko po kasing umiiyak kayo at mag-isa lang dito. Kaya lumapit na po ako. Nag-aalala po kasi ako dahil mag-isa lang kayo. Ayos lang, iho. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-aalala. Lola, pwede po bang magtanong? Sino po ba yung dinadalaw nyo? At bakit po kayo umiiyak? Nalulungkot lang ako dahil hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya at matanong. Lola, sino po ba siya? Siya ang lalaking kay tagal kong hinanap sa mahabang panahon. Ang taong kabiyak ng aking puso. Ang pinakamamahal ko. Hinanap po? Hindi po ba kayo nagkasama? Mahabang kwento, iho. Pero hayaan mo kung ikwento sa'yo ang aking karanasan. 70 taon na ang nakakaraan simula nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas. Isa si Eddie sa mga sundalong Pilipino na nakipaglaban noon. Ito, kumpleto na ang mga gamit. May mga pagkain na rin na nakatabi kung sakali man na kayo ay nagutom. Basta mag-ingat kayong dalawa, ha? Pero hindi kita hiiwan, Eddie. Hindi ako papayag na magkawalay tayo. Wada, kailangan ako ng mga kapwa ko sundalo. Hindi ko tatalikuran ng tungkulin ko. Isa pa, kailangan mo ring magtungo sa mga ligtas na lugar para sa anak natin. Hindi ligtas dito sa Maynila, lalo pat nasa kalagitnaan tayo ng giyera. Pero Eddie, paano ka? Hindi ko kayang mawala ka. Baka mapano ka sa digmaang to. Natatakot ako. Ate, tara na. Kailangan na nating umalis. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi sumasama ang kuya mo. Eddie, halika na. Sumama ka na sa amin. Pero ate, nagkakagulo na. Halika na. Guada, makinig ka. Kaya ko ang sarili ko. Makakaligtas ako at kapag natapos ang giyerang to, hanapin ko kayo. At sa mga oras na yun, magsasama tayo ng anak natin. Pero Eddie... May tiwala ka ba sa akin? Oo, pero... Kung ganun, magtiwala ka. Maniwala ka at babalik ako. Pangako. Kaya sige na, sumama ka na kay June. Lumikas na kayo habang may oras pa, June. June, ikaw na ang bahala at sa ate mo. Oo, kuya. Makakaasa ka. Pero Eddie, ayoko! June, bitawan mo ako! Ate, tara na! Magpapaiwan ako!
Ate, may tao sa baba. Hinahanap ka. Ha? Sino? Ang kuya mo na ba? Sandali! Bababa na ako! Eddie, ikaw na ba yan? Eddie! Po? Sino pong Eddie? Pasensya na ate. Akala ko ikaw yung hinihintay ko. Kayo po ba si Guada? Opo. May sulat po kayo. Ito po. Salamat po ate. Ate, saan galing yan? At anong nakalagay sa liham? Galing sa Kuya Eddie mo. Kinakamusta ako at ang anak namin. Hanggang ngayon daw, nasa kabundukan pa rin sila at nagtatago. Mabuti naman kung ganun, ate. Mabuti na lang at may liham siyang naipapadala para kahit papaano makakampante ka at makakasiguro na nasa maayos siyang kalagayan. Oo nga, Jun. Patuloy ko pa rin ipagdarasal ang kaligtasan nila sa kabundukan. Jun, ikuha mo nga ako ng papel at ipasabay mo to sa kartero. Susulat din ako sa kuya mo. Nang dahil sa digmaang naganap, ay nagkawalay kami ng aking asawang si Eddie. At tanging liham na lang ang aming natitirang komunikasyon hanggang isang araw ay hindi na siya nagpadala ng sulat sa akin. Nagwakas ang digmaan at tila kasabay din nitong natapos ang ugnayan naming dalawa. Ngunit pinili kong maghintay. Umasang muli siyang babalik para sa amin ng anak niya. Ano pong sumunod na nangyari, Lola? Bumalik po ba si Lolo Eddie? Sana. Pero sa kasamaang palad ay hindi na yun nangyari pa. Dahil makalipas ang 5 taon, nabalitaan ko na lang na pumanaw na si Eddie. Na siyang dumurog sa puso ko. Nakikiusap po ako. Baka naman alam niyo kung saan nakalibing ang asawa ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ate, tara na. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ko nalalaman kung saan nakalibing si Eddie. Ate, mukhang wala talagang may alam sa kinaroroonan ni Kuya. Umalis na tayo dito. Dahil nakakaabala na tayo. Eddie! Ate, tara na. Magtanong na lang tayo sa iba. Sandali, may nalalaman ako. Nako, sir. Maraming salamat. Kung ganun saan? Saan siya nagtungo? Ikaw si Guada, tama? Oo. Ako nga. Kilala ko si Eddie. Bago siya umalis dito sa kampo, ay may kasama siyang isang babae. Babae? Oo. Hindi ko lang alam kung kaano-ano niya ito. Pero ang balita ko ay balak nilang magpunta ng Bulacan. Ano? Pero bakit hindi niya yun pinaalam sa akin? Kami ang pamilya niya. At nung namatay siya, bakit hindi siya nilibing sa Republic Memorial Cemetery na siyang libingan ng mga sundalong lumaban? Bakit? Hindi ako nakakasiguro sa dahilan, pero kung sa Bulacan nga sila nagpunta, maaaring sa Bulacan o sa Karatig Bayan din siya inilibing. Kahit kung hahanapin niyo siya, doon niyo siya puntahan. Eddie, dito ka na ba? Ate, sandali nga lang. Eddie, nasan ka na ba? Ate! June, dito ako maghanap. Doon ka naman sa kabila. Ate! Bakit ba? Ate, tirik na ang araw. Marami pa namang oras. Magpahinga na muna tayo. Sandali na lang, June. Baka dito na nakalibing si Eddie. Maghanap lang tayo. Sige na. Ate, ano ba? Pang-siyam na sementeryo nang napuntahan natin. Halos nalibot na natin ang buong Pampanga at Bulacan pero hindi pa rin natin nakikita ang punto ni Kuya Eddie. Siguro, wala talaga siya rito. Baka sinabi lang yun ng sundalo para tumigil na tayo sa pangulit sa kampo nila. June, nandito yun. Nararamdaman kong malapit na nating makita ang kuya mo. Kunting tiis na lang, oh. Tulungan mo lang ako. Ate, yan din ang sinabi mo sa akin. Pero ang tagal na nating naghahanap. Halos tumigil na ang mundo natin kakahanap sa kanya. Pero wala naman tayong napapala.
Jude! Ate, prangkahan na tayo. Pero hindi ko na kayang sumama sa'yo. Napapagod na akong maghagilap. May sarili din akong buhay. Hindi ko na kayang sumunod at maghanap ng patay na. Pasensya na ate, pero ayoko na. Uuwi na ako. June! Sandali lang! June! Lumipas ang marami pang taon. Kasabay ng pagpapalaki ko sa aming anak ay siyang paghahanap ko rin sa nawawalang puntod ni Eddie. Hindi ako sumuko at nawala ng pag-asa. Kahit na nag-iisa ay sinuyod ko ang mga lumang sementeryo na maaaring pinaglalagakan ng puntod niya. At hindi nga ako nagkamali. Dahil isang araw ay tuluyan ko ngang nakita ang puntod ni Eddie. Pero hindi lang pala ito ang sorpresang naghihintay. Nay, kumapit ka sa akin. Madulas sa daan. Oo, sige. Ma, dahan-dahan sa pag-akyat ha? Oo, anak. Tamang-tama ho, dahil napadpad kayo rito. Alam niyo ho, luma na talaga ang libing ito. Sa tansya ko panahon pa ng mga Hapon, nandito na ang sementeryong to. Kaya, maaring dito nga nailibing ang taong hinahanap niyo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Eddie ho. Oo, mukhang Eddie nga yung pangalan nun. Halika kayo, sundan niyo lang ako. Nay, kaya mo pa ba? Malayo pa yung lalakarin natin ha. Kung hindi mo na kaya, ako na lang yung sisilip para hindi ka na mapagod. Hindi anak, kaya ko naman. Gusto ko ring malaman kung tatay mo nga ba ang nakalibing dito. Ang tagal ko nang naghihintay. Siguro naman tama na ang hinala ko. Sana nga, Nay. Sana si tatay na to para matapos na yung paghahanap nyo. Dahil nababahala na rin po ako. Nandito na tayo. Ay, Nay, dahan-dahan ha. Ito siya. Yung Eddie na tinutukoy ko. Namatay noong 1945. Pasensya na. Dahil medyo napabayaan na ang puntod. Siya na nga ba ang hinahanap nyo? Nay, siya na ba si tatay? Nay? Eddie! Eddie! Siya nga pala, may inilibing dun sa tabi niya. Sa pagkakaalam ko, asawa niya. Yung nasa katabi niyang nicho. Asawa? Po? Pangalawang asawa niya? Oo. Itong pangalawang nichong ito. Dito nakalibing ang babaeng pinalit niya sa akin. Pero bakit po? Mawalang galang na po lola pero may asawa at anak na siya. Bakit hindi po siya nakontento? Bakit naghanap pa siya ng ibang babae? Hindi ko rin alam, iho. Parang nasayang ang buhay ko sa mga taong inilaan ko sa paghahanap sa kanya. Na habang naghihintay ako sa kanya, ay ikinasal na pala siya at maligaya na sa iba. Napakadaya naman po ni Lolo Eddie. Hindi niya man lang isinaalang-alang ang nararamdaman niyo, Lola. Sorry po pero napaka-selfish po niya. Kahit ako nalulungkot sa mga nalaman ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Wala na rin namang magagawa ang galit ko. Wala nang makakasagot sa mga tanong ko. At wala na ring magbibigay linaw kung bakit iniwan niya ako. Wala na si Eddie. Pero hanggang ngayon ay minumulto ako ng sakit na idinulot nito. Ay, Eddie, hindi pa ba sapat ang kalungkutang ipinadama mo nang mawala ka? Na maging sa kabilang buhay ay nag-iwan ka pa rin ng kirot na hindi na mabubura. Sa
Dear Love, hindi man magsalita si Lola Guada, ay kita sa kanyang mga mata na nadudurog siya. Ginugol niya ang maraming taon para kay Lolo Eddie. Pero sa uli, pagtataksi lang ang naging kabayaran nito. Ang sanang magiging kanyang pahinga ay naging isang malaking katanungan na hindi na kailanman matutuldukan. At ang tuwa na sana ay nararamdaman niya ngayon dahil natupad na ang hiling niya ay naging sakit na hindi kailanman maiibsan ng anumang gamot. Dear Love. Hello Lola Guada, na nakikinig at nanunood sa akin ngayon. Sabi nung apo mo, ikaw ay lumuluha ngayon. Ngunit alam mo, Lola Guada at sa mga kabisyo natin, I would say, hindi na sayang. Hindi na sayang yung mga panahon, yung mga oras na ginugol mo upang patunayan pa rin kay Lolo Eddie sa taong pinakaiirog, pinakamamahal mo, na mahal mo siya. Dahil binigay mo sa amin ang tunay na kahulugan, lalo na sa akin Lola Guada, sa bagong henerasyon ngayon, binigay mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yung kahit oras yung kalaban, kahit distansya yung kalaban at naglalayo sa inyong dalawa, kapag tunay ang nararamdaman mo sa isang tao, kailanman ay hindi ka makakahanap ng rason para mangaliwa at maghanap ng iba. Marahil may ibang rason si Lolo Eddie kung bakit napunta siya sa ganung klaseng sitwasyon. Pero mga kabisyo, magsilbi ng aral ito na hindi patas na hanapin natin sa iba ang kakulangan ng ating partner. Kasi di ba kapag nagmamahal tayo, we communicate at dapat minamahal natin ng buong buo yung sinasabi nating partner natin. Kasi sa relasyon, dapat teamwork kayo. At ibig sabihin ng teamwork, kung may kakulangan ang isa, ikaw ay handang magbigay o handang punuan kung ano man yung kakulangan nito. At Lola Guada, na-inspire mo ang henerasyon namin ngayon na muling magmahal at muling ibandera ang tunay na definisyon ng pag-ibig. Naghihintay at kailanman hindi nagloloko dahil long distance kayo, like super legit and all. Sana mga kabisyo, kung ano man yung nababalot na kwento sa inyong nakaraan, magbigay din ito sa inyo ng aral at inspirasyon para muling umibig at higit sa lahat, muling magpatuloy sa buhay ninyo katulad ni Lola Guada. Mga kabisyo, nakasama niyo po akong ngumiti, lumuha dito sa ating kwento ngayon ni Lola Guada. Mas pag-usapan pa natin ito maya-maya. Nakasama niyo po ako, Conyo Bicolano, para sa Dear Love.